Welcome po sa ating midweek service. Blessed and wonderful night po sa bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga nasa online. Blessed night po. This is our last week for this month of June. Nawa po matapos po ang buwan na ito na may naunawaan tayo at nangusap po ang Diyos sa buhay po natin. I pray po na yung faith na meron po tayo kay Lord ay mas naintindihan natin at mas lalo pang nag-increase. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, ito po, ang faith natin, ang naging pundasyon ng relasyon natin sa Diyos by focusing only on Jesus as the author and the perfecter of our faith. By putting our faith on Him alone, nagiging mas malakas tayo para mas ma-overcome ang anumang doubts and fears sa ating mga buhay. Jesus becomes bigger in our lives. The triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit is the source of our faith. Kaya kung bakit po tayo nakakapagpatuloy sa pagsiserve is because the triune God is shaping us and working in our lives. Having an active faith, tuloy yung pananampalataya natin as Christians. Whatever comes our way, tuloy ang pagkapit kay Kristo. Unstoppable characters of faith ang nakita po natin, persevering, humble, and unwavering. Tayo po bilang tinuring na mga anak ng Diyos, had privileges and rights na makalapit kay God with confidence. Now, for our last topic this June po, we will talk about matters of faith. And ito po ang last na pag-uusapan natin is shared faith. Sabi mo nga, shared faith. Amen. And our title, pinamagatan ko po itong Faith News. Ayan, Faith News. Pakita mo nga, Faith News. Tama po, no? Sounds familiar po sa atin pag naririnig po natin ito, no, sa dami ng mga fake news na naririnig po natin, magandang mapakinggan po natin ang fake news ng mga taong ito na nabanggit sa Bible at ipinahayag o inispread po ang good news patungkol kay Jesus, ang ating pong Panginoon. Kapatid, nang tanggapin po natin ang Diyos, si Jesus as our Lord, ang faith po na meron tayo ay merong resulta sa ating buhay. Nagkaroon po ito ng resulta sa ating buhay. So alamin po natin, ano-ano nga ba ang resulta ng pananampalataya sa atin. Results of our faith, unang-una po, we are saved by faith. Sabi po in Ephesians 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God. Pangalawa, we receive Christ and become children of God by faith. Sabi Galatians 3:26, so you are all children of God through faith in Christ Jesus. At pangatlo po, we are justified by faith. Tayo ay pinawalang sala. Romans 5:1, sabi po dito, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And pang-apat po, we are sanctified by faith. Tayo ay pinaging banal po. Si Jesus po mismo nagsasabi dito in Acts 26 verse 18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So we are sanctified by faith, pinaging banal po. And number 5, we are kept by faith. Diba? Who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Alam niyo po, by faith, makikita din po natin dito that we can be saved and ma-spend yung eternity po kasama ang ating Panginoon. And but by unbelief, ang mga taong hindi talaga po tinanggap si Kristo, hindi nagkaroon ng faith kay Jesus, they will be casted to hell forever. Walang hanggang pagkawalay naman po sa ating Diyos. Kapag po tayo
ay nananalig at tinanggap po natin si Kristo bilang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas, tayo po ay itinuring ng Diyos na matuwid, walang sala at banal. Kaya tayo pong mga tinawag ng Diyos ay nabubuhay po sa pananampalataya sa katotohanan po ng kanyang salita. Pero itong mga bagay po na ito na resulta ng faith na nagkaroon po tayo, natanggap natin, hindi lang po ito nagtatapos dito. Hindi lang po nagtatapos ang lahat sa pagkakaroon po natin ng faith. It has a purpose. It has something to do in our lives, in someone else's lives, to share Jesus, to share the salvation in Him, to share the goodness of God. May purpose ang faith. Ang faith po na ibinigay sa atin ng Diyos ay may gagawin po sa ating buhay at sa buhay ng iba. Amen po ba? Ayan, ito po ay para ibahagi si Jesus, ibahagi ang kaligtasan, at ibahagi po ang kabutihan ng Diyos. Kaya ito po yung pag-uusapan po natin for this last midweek ng June, Shared Faith. And title po, Faith News. Pag-uusapan po natin ang mga balita o kwento na nagmula sa pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. Mga patotoo po na ipinahayag at ipinakalat ng mga taong ito na binanggit po sa Bible na nagbahagi po ng kanilang pananalig kay Jesus na atin pong Panginoon. Unang-una po, ito po, a faith news, a shared faith. Ang kwento po ng Samaritan woman. A Samaritan woman. So, from private faith to public witness. So, basahin po natin in John chapter 4, verse 6 hanggang 30. Verse 6, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet, a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshiper must worship in spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I who speak to you am he."
Just then, his disciple returned and were surprised to find him talking with a woman, but no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" They came out of the town and made their way towards him. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. "He told me everything I ever did." So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his word, many more became believers. And they said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Purihin po ang Diyos sa pagbabasa po ng kanyang salita. Hallelujah. So, dito po sa binasa po natin na kwento sa Bible, the Samaritan woman, ang Samaritan po dito ay itinuturing na hindi karapat-dapat o hindi po tunay na bayan ng Diyos. Usually po, ang mga Samaritan ay mix, half Jews and half Gentiles po sila. May hidwaan po sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritan people. Sila po yung mga taong iniiwasan at ang lugar po nila ay hindi pinupuntahan talaga ng mga Hudyo. So para po ang nangyari, dahil po may mga issue sa paniniwala, sa lahi po, sa identity at may religious discrimination po na nangyayari. Kaya noong panahon po ni Jesus, hindi po nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Iniiwasan pa nila yung pagdaan talaga sa lugar ng Samaria. Pero dito po, binasag po ng ating Panginoon ang conflict na ito. Kinatagpo ng Panginoon ang isang Samaritan woman na ito na may pangit na nakaraan or bad past sa isang balon, sa well. Doon niya po kinatagpo yung Samaritan woman. Hinusgahan siya ng lipunan and Jesus knew about it. Ito yung bagay po na kinonfront niya sa babaeng ito. And yun nga po, namangha yung Samaritana po na ito nang marinig niya na alam ni Jesus ang kanyang nakaraan. Akala niya isang prophet ang ating Panginoon at sinabi na niya ang isang bagay na pinangahawakan niya. She believes in Jesus. She have faith na darating yung panahon, yung inaasahan niya, na yung pag-asa na mag-aayos ng lahat at magbibigay ng kaliwanagan sa lahat po ng bagay. Verse 25, sabi po doon, the woman said, "I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us." Siya'y pinagpala po dahil naniniwala siya kahit hindi niya pa nakikita si Jesus. This is powerful. Diba? Jesus openly revealed Himself to someone na kinukonsider po ng iba na unworthy. Someone po na hinusgahan ng society. Verse 26, then Jesus declared, diba, nagpakilala po ang ating Panginoon sa kanya, "I who speak to you am He." Nabuhay po yung pag-asa at pananampalataya ng Samaritan woman nang ang Panginoon po mismo yung nagpakilala sa kanya. At walang tanong-tanong, naniwala agad siya. At nung naniwala siya na ang kaharap niya mismo ay yung binabanggit niya na Messiah, si Kristo, si Jesus, ay mismo ang nagpakilala sa kanya. Alam niyo po, ang naging response niya in verse 28, she left her water jar. Grabe, nagmamadali po siya. She cannot contain yung nararamdaman niya pong excitement. Ang ginawa niya, iniwan niya po yung water jar na bit-bit niya. She ran back to the town and said, "Come and see." Ayun po agad yung sinabi niya. Agad niyang binalita, agad niyang shinare na na-encounter niya ang ating pong Panginoon. Kumalat yung fake news po na ito because of the testimony ng babaeng ito po, ng Samaritan. Many Samaritans that time ang naniwala kay Jesus. Maraming naniwala after din nilang mapakinggan mismo
ang Panginoon. At take note po, ang babaeng ito ay may pangit na past. Sira ang reputasyon niya, maaari o posibleng hindi siya paniwalaan sa sasabihin niya o ibabalita niya. Pero po, without hesitation, she still shared her encounter with Jesus. Minsan po, no, we just have to share what Jesus did for us. Ayun lang, it doesn't matter kung ano yung nakaraan mo. Nasa ang lugar ka man, you can share kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo at paano ka binago. May marireach pa rin nasaan ka man. Alam mo po, ako po, no, ay gusto ko lang i-share na alam mo talaga si Lord kapag ginagamit niya yung mga tao sa kahit ano yung sitwasyon, saang lugar. Ako po, alam ng lahat na yung pinsan ko yung nag-win sa akin. Pero yun may testimony po ako, no, mas naunawaan ko, nag-start na naunawaan ko po na si Jesus ay Savior nang meron pong nag-share sa akin na isang tao at nakilala ko siya sa bilangguan po. At siya yung unang babae po na nagbigay sa akin ng Bible. Yet, nai-invite ako ng mga pinsan ko sa church, DVBS, pero hindi ko po siya naiintindihan. Not until dumating po yung time na, kasi po nagtitaping po, nag-share ko lang to, no. Nagtitaping po ako dati, yung tito ko, talent coordinator, so inaano niya ako mag-extra sa mga palabas. And isa dun sa scene na pupuntahan namin ay yung napuntahan po namin yung bilangguan, yung Mandaluyong. So that time, bata pa ako siguro grade 3 or grade 4 po ako that time. And syempre, gabi na po, matutulog na. Yung pulis, sinayaan ako na pumasok doon sa kwarto, sa kulungan, para doon mahiga sa isang inmate. Yung isang inmate po na yon na babae, talagang nakita ko siya nagbabasa ng Bible. Alam niyo po siya, yung Bible na hanggang ngayon ay tinatabi ko, keep ko, binabasa ko. Ayun yung unang Bible na nagkaroon ako. At doon ko una pong nakabisado, yung John 3:16. Ang galing lang po ng Lord, no, na kahit saan talagang lugar, kahit sino ka man, o ano man yung nakaraan mo, gagamitin ka ng Panginoon to share the good news. Ayun lang po, no, grabe. Kilala ko pa yung pangalan niya. Sabi ko, pangalan niya Tita Zenaida Oshal. So, hindi ko alam na nakalaya na siya that time kasi mga around 2009 and 2010 po. Yun lang po. Amen. Naaalala mo po ba yung very first time, 'di ba, na makilala at ma-encounter mo si Lord? 'Di ba? Nare-remind tayo like this Samaritan woman. Ganon din po yung excitement natin. God met us right where we were. God encountered us in our brokenness. God reached us despite our past. God met us in our mess and changed our future. Amen po ba? Amen. Sa buhay po nitong Samaritana, dito natin nakita talaga, no, na talagang kakatagpuin tayo ng Panginoon at gagamitin tayo sa kahit anong sitwasyon at kahit sino man tayo. Faith move from one woman to one town at sa buong community na encounter si Jesus. From the Samaritan woman, one woman to one town. Ganito po, grabe, no? At sa buong community na encounter ang ating pong Panginoon. They declared, now we know, sabi nila, He is the Savior of the world. Yan, dahil po sa public witnessing ng Samaritan woman po na ito, nag-lead po ito para ang iba po ay manalig din sa atin pong Panginoong Jesus. From private faith of this woman to public witness sa buong community. And that is the shared faith of a Samaritan woman. Pangalawa naman po, a shared faith from possessed to a proclaimer. Basahin po natin the story of a demon-possessed man in Mark chapter 5, verse 5 to 20. Sabi po dito, they went across the lake to the region of the Gerasene. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lives in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain.
For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stone. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." He gave them permission, and the impure spirit came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. But Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Amen. Dito po sa binasa natin, mga kapatid, kung ang Samaritan woman po ay may sirang reputasyon, ito pong lalaki naman na ito ay may sirang buhay. Itong demon-possessed woman. Why? Hindi lang siya yung may problema, because siya mismo yung embodiment ng problema. Ang sabi po sa binasa natin, siya ay nakatira sa libingan. Walang makapigil sa kanya. Nakakadena siya pero napuputol niya. Sumisigaw siya araw at gabi. Sinasaktan ng sarili gamit yung bato. Ganun po katindi yung kalagayan ng demon-possessed woman na ito. Sa madaling salita po, ito yung taong sinukuan na ng lipunan. Siya yung itinaboy na, hindi na malapitan, inayawan na at sinukuan na. Kung may Facebook, kung mahalin tulad po natin yung kalagayan ng demon-possessed po na ito, no? Kung may Facebook noon, malamang siya yung binalak na ng buong barangay. Kung may group chat noon, siya yung tinanggal or kinik na sa GC. Ganun po yung sitwasyon ng demon-possessed na ito. Grabe, inaayawan, suko na ang buong lipunan sa kanya. Pero po may isang bagay na hindi ginawa ni Jesus sa ating pong Panginoon. Hindi siya lumayo sa taong pong ito. Tumawid si Jesus ng dagat para sa isang tao. At pagdating po ni Jesus, lumayas ang demonyo sa lalaki. At yung dating baliw ay nakita ng mga tao na in verse 15, sabi dito, sitting there, clothed and in his right mind. Napakagandang larawan po ng transformation na dating hubad, ngayon may dignidad na. Alam mo, imagine na talaga ang tagal ng panahon na yung itsura niya, hindi alam ng lipunan eh. Talagang nakita nila yung pagbabago sa tao po na ito, sa demon-possessed woman na ito, na dating hubad, ngayon may dignidad na. Na dati pong magulo yung isipan, ngayon nakita nila maayos na. Ngayon dating alipin po, ngayon malaya na. Nakita nila na mismong pinalaya na ang taong ito. Hindi lang po binago ni Jesus yung kanyang kalagayan, binago niya ang kanyang pagkakakilanlan o identity ng demon-possessed woman po na ito.
At pagkatapos po na ito, may interesting po na nangyari sa kanya. Mark chapter 5 in verse 18 says, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. So sino po ba hindi sasama na ginawa sa kanya na lahat? Si Jesus lang yung bukod tangi na lumapit sa kanya, tumulong sa kanya. Kung ikaw po yung lalaking yon, gugustuhin mo ring sumama kay Jesus. Gugustuhin din po nating sumama sa Panginoon. Lahat nilayuan siya, pero si Jesus hindi siya nilayuan. Bagkus, nilapitan po siya at binago po ang kanyang buhay. Pero nakakagulat po, ang sagot po ni Jesus, hindi niya sinabi na, halika, sama ka sa mga disciple. Instead, sinabi po dito in verse 19, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Binigyan siya ng mission. Diba? Minsan akala po natin ang pinaka-importanting ministry ay nasa church. Pero para sa lalaking ito po, ang unang mission field niya ay ang bahay niya, ang pamilya niya, ang community niya, ang mga taong nakakakilala sa kanya dati. So trivia lang po, no, itong demon-possessed man po, siya ang isa sa mga unang naging missionaries sa Decapolis. Pag sinabi pong Decapolis, it means 10 cities. Ganito po yun kadami. He shared his faith. Ibig sabihin po, he shared his faith sa 10 cities. Grabe po, no? Ganun kadami. Imagine kung ano yung ginawa, no? Kung paano yung news, yung fake news na ginawa ng demon-possessed woman po na ito, na grabe, 10 cities talaga dinayo niya para i-share kung paano siya binago ng atin pong Panginoon. Yung Samaritan woman shared her faith sa buong community niya, but this demon-possessed man na inayos ni Jesus, 10 cities. Grabe, ang pinakalat niya yung faith na paniniwala niya kay Jesus, na binago siya ni Jesus. And hindi po siya graduate ng seminary, hindi siya nakapag-Bible school, wala siyang theology degree. Itong taong to, ang meron lang po siya ay isang kwento. Ito ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Ayun lang ang dala-dala niya, na sabihin niya kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At minsan po, no, iyon ang pinaka-powerful testimony. Hindi lahat kayang ma-explain ang Trinity, hindi lahat po kayang sagutin ang theological question. Pero wala pong makakapag-deny sa isang buhay na nabago ng Diyos. May mga tao po na hindi magbabasa ng Bible, pero babasahin po nila ang buhay natin, ang buhay mo. May mga tao po na hindi pupunta sa church, pero makikinig po sila sa kwento mo. At ayun yung gusto, mas magkakaroon ng impact sa kanila. At ang pinaka-effective po na ebidensya ng gospel ay hindi lang yung alam po natin, kundi yung buhay mismo natin. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao pong nakatingin sa'yo. Tinitignan tayo, inoobserbahan nila kung paano tayo binago ng Panginoon. It's either po na makikita nila si Kristo sa buhay mo at ma-encourage sila, or iba ang makikita po nila sa atin. Hallelujah. Ang faith news po, it's either Jesus. Si Jesus po ang makikita sa buhay natin. Si Jesus yung isi-share natin o yung buhay ng ibang tao. Ang faith news na isinare po ng lalaking ito ay simple. May awa, mercy. May awa ang Panginoon sa akin. Ganun lang po. And talagang grabe yung ginawa niya. Sa 10 cities, ginawa niya po ito. Kitang-kita po ang habag ng Diyos sa buhay niya. Kita ng lahat. At dahil sinare niya ito, ang buong Decapolis po, yung 10 cities ay nakarinig tungkol kay Jesus. Ganito po yung shared faith na meron ang demon-possessed woman. From possessed man to proclaimer. Naging proclaimer na si Jesus ang nag-ayos ng kanyang buhay, ang nagbigay ng awa sa kanya, nagbago yung buhay niya. He proclaimed Jesus changed his
life. At pangatlo naman po, a shared faith from enemy to evangelist. Makikita po natin ito sa buhay ni Apostle Paul. Hindi na po tayo lalayo, no? The encounter of Apostle Paul. Isa sa mga pinakamatinding man of God. Acts 9, verse 1 to 22. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting." He replied, "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got off from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand in Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. "Ananias." "Yes, Lord," he answered. The Lord told him, "Go to the house of Judas on a straight street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight." "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name." But the Lord said to Ananias, "Go, this man is chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. Grabe po yung encounter ni Apostle Paul dito po sa binasa po natin, no? Grabe encounter niya kay Lord. Kung ang demon-possessed man po ay it is the impossible case, si Saul naman po ay hostile case. Familiar po tayo sa nangyari sa buhay ni Paul na dati pong Saul. Diba? Dito po sabi nasa dati po siyang Saul. Hindi lang po siya malayo kay Jesus, but kalaban siya ni Jesus. Kalaban siya ng Panginoon. Diba? Acts 9 opens with this word. Sabi pa lang, verse 1, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Parang dragon po na apo yung binubuga dito. Galit na galit siya sa mga Kristiyano. Ganun katindi yung galit niya. Parang pinapakulong niya yung mga Hudyo, yung mga disciple ni Jesus, pinapersecute niya at pinapatay niya sila.
Kung meron pong most wanted list ang simbahan noon, si Saul po yung number 1 na list ng most wanted. Pero may twist po na nangyari dito kay Paul, kay Saul. Ang nangyari po sa kanya, habang papunta siya sa Damascus para manghuli ng mga believers, a light from heaven suddenly flashed around him. Narinig niya po ang boses, tinig ng Panginoon at sinabi sa kanya, Saul, Saul, why do you persecute me? Kung mapapansin po natin dito, hindi sinabi po ni Jesus, why are you persecuting my people? Instead, sinabi po dito, why do you persecute me? Dahil po kapag nasasaktan ang church, nasasaktan po si Kristo. Amen po. Pagkatapos po ng encounter na yon, ang dating persecutor, naging preacher. Ang dati pong sumisira ng church, naging church planter. Ang dating mamamatay Kristiyano, naging mamalakaya ng tao, naging evangelist. Ang dating kalaban ng gospel, naging pangunahing tagapaglaganap po ng salita ng Diyos. Ito po yung kapangyarihan ng grace, yung bumago ng isang tao. Sa human perspective po, may chance po na sigurong maniwala po ang mga disciple, mas maniwala pa ang mga disciple na magiging apostol si Judas. Di ba? Kung iisipin nila, kaysa maging apostol si Saul that time, kasi talagang pumapatay ito ng mga Kristiyano. Pero ang Diyos po ay mahilig gumawa ng imposibleng bagay nung hindi mai-imagine. Ang powerful line po sa Acts 9, ang word na immediately. 'Di ba? Pagkatapos ma-convert, ganito po kabilis, agad-agad. Pagkatapos pong ma-convert ni Saul, immediately nagpabaptize si Saul. Nagpa-disciple, hindi lang nagpabaptize, nagpa-disciple po at agad nag-preach upang i-share ang kanyang faith tungkol kay Jesus. Hindi niya po na hinintay na maging expert, hindi niya hinintay na maging sikat, hindi niya hinintay na magkaroon ng title nang makilala niya si Jesus. Agad niya po itong ibinahagi agad. Shinare niya po agad lahat ang patungkol kay Jesus. Marami pong Kristiyano ngayon ang nagsasabi po na, Pastor, hindi pa po ako handa na mag-share. Hindi po kasi ako ready. Kaya, Pastor, kulang pa yung knowledge ko, alam ko. Baka may itanong sila tapos hindi ko masagot. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng witness ay expert. Ang witness po ay simpleng nagsasabi ng nakita niya at naranasan niya kay Jesus. Sa korte po, ang witness, hindi po kailangang abogado, di ba? Kailangan lang niyang sabihin yung katotohanan at bilang believers po, iyon din ang ating tungkulin. Hindi kailangang maging theologian para maging witness, kailangan mo lang maging grateful. Kasi kayang i-deny ng mga tao ang opinion mo, pero hindi nila ma-deny po ang bagong buhay na makikita nila sa'yo. Hindi nila ma-deny yung bagong buhay na makikita nila sa atin. Ang dating purpose po ni Saul ay pigilan na ipakilala si Jesus, pigilan ang gospel. Pero nung makilala niya po si Kristo, ginawa niyang mission ang pagpapalaghanap nito. At dahil po shinare niya ang kanyang faith, ang gospel ay umabot po hindi lang sa family, sa community, sa cities, kundi sa iba't ibang lugar, iba't ibang cities, iba't ibang countries at generation. Kasama po tayo ngayon sa bunga ng kanyang faith news. Kasama tayo sa faith news na pinalaganap ni Apostol Paul. Ang mga taong ito po ay kinatagpo ng Panginoon sa itong Samaritan woman, a demon-possessed man, at itong sa Apostol Paul po. Ang mga taong ito ay kinatagpo po ng Panginoon sa iba't ibang kalagayan. May sirang reputasyon, sirang buhay, puno ng galit ang puso, confused, bulag sa katotohanan, binago at nabago ang buhay nila. At immediately, they shared their faith to their families, societies, communities, sa mga cities, sa lugar kung saan sila
na naroroon. Isang goal po, isa lang ang naging goal po, ang i-share ang faith na meron sila. Their faith news. Ipamalita ang magandang balita ng pag-asa at kaligtasan na natanggap at ginawa ni Jesus sa kanilang buhay. Grabe yung sacrifice na ginawa ng mga taong ito para sa Panginoon nang sila ay kinatagpo at nagtiwala kay Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Now, gusto ko pong tapusin yung topic po na ito ngayong gabi. Gusto ko pong i-share yung isang testimony po na ito, no, na nangyari sa lugar po ng India. So, ito po, grabe kasi, itong kwento na to nang nabasa ko po ay talagang grabe namangha ako sa faith po ng family na ito na nakatira sa India. This is based po sa true story. Dahil ito po, ikukwento ko na lang po sa inyo para mas mabilis po. Based on a true story po, may mga missionaries po kasi na pumunta sa Northeast India. At ang lugar na ito po ay kilala bilang tribo ng mga hunters. Ibig sabihin, yung mga tribo na ito, pag nakita mo, talagang kilala sila na kinakatakutan sila, mga hunters, pumapatay ng mga hayop, makikisig sila, mga nakakatakot na tribo sa region ng Garo Aram. Maraming na-convert po na Christian sa mga tribe ng nag-mission po. Yung may mga missionary na pumunta sa lugar po na ito. Ngayon po, nabahala yung pinuno ng tribo na ito, ng Aram. Nagtataka siya, nabahala siya kasi ano nang nangyayari? Bakit talagang may kumakalat sa kanya na nag-iba yung paniniwala nila, may pinapaniwalaan silang tao. 'Di ba? Nabahala yung pinuno ng tribo na to sa Aram. Kaya ang ginawa niya po, pinag-utos niya na tawagin yung unang pamilya na tumanggap kay Jesus. Tinatawag niya ngayon at pinag-utos niya po na i-renounce yung faith nila sa public. I-renounce ito na itanggi na yung paniniwala nila, itanggi yung faith na tinanggap nila sa Panginoon in public. Ang dami, buong tribe, buong society na yon ng Aram, andoon sa harapan, andun sila sa gitna, yung buong family ng family na ito. Ito yung family ni Nokseng. Pangalan niya po Nokseng. Ang unang si Nokseng, yung family niya po, yung unang nagkaroon ng faith kay Jesus sa lugar po na iyon, sa tribe po na iyon. Mayroon siyang asawa at 2 pong anak. So, ang ginawa ng pinuno sa kanya, i-renounce mo yung faith mo ngayon. Pero ang ginawa po ni Nokseng, tumanggi siya na i-renounce yung faith na meron siya kay Jesus. At alam niyo po ang sinabi niya sa harapan ng tribe, sa community na yon, sinabi niya sa harapan ng pinuno, I have decided to follow Jesus. Nagalit ngayon yung pinuno ng tribo. Galit na galit kasi hindi siya sinunod ni Nokseng. At ang ginawa, pinag-utos po niya na panain yung kanyang 2 anak kapag nagmatigas pa siya na i-renounce yung faith niya. Will you deny your faith? Ngunit, nanindigan si Nokseng sa faith po na meron siya. Kaya ang nangyari, pinatay yung 2 anak niya at yung pinatay yung anak niya, nakita niya, bumagsak yung anak niya, ayun, nawala ng buhay. Ayan. At ulit, yung tinanong siya ulit ng pinuno, eto namatay na sa harapan mo yung 2 mong anak. Tatanungin kita ulit, Nokseng, will you deny your faith? Tinanong ulit siya sa harapan ng lahat. You have lost your both children. You will lose your wife too. Tinakot na siya ulit. Pero sa kanya, namatay na yung 2 mong anak. Ngayon, kapag hindi mo renounce yung faith mo kay Jesus sa taong yon, yung asawa mo naman yung mamamatay. Pero po ang sagot ni Nokseng dito, sabi niya kanina, I have decided to follow Jesus. Pangalawa na sinabi niya, though no one joins me, still I will follow.
Grabe, wala kung ano-ano. Naggalit yung pinuno ng tribo at pinana yung asawa niya. Yung asawa niya biglang bagsak at namatay. Grabe. Tinanong ulit siya for the last time. Grabe yung nararamdaman ni Nokseng dito na kahit iyak na siya, nakita niya namatay yung anak niya, yung asawa niya, nakatindig pa rin siya. Hindi ko i-renounce yung faith ko. Tinanong ulit siya for the last time. Sabi sa kanya ng pinuno, I will give you one more opportunity to deny your faith and live. Alam niyo po, in the face of death, grabe, ito yung final and memorable lines na sinabi ni Nokseng. Nung tinanong siya for the last time, I will give you one more opportunity to deny your faith and live. In the face of death, ito yung lines na sinabi po ni Nokseng. The cross before me, the world behind me. No turning back. Umiiyak siya at sinabi niya ang mga linya po na ito. The cross before me, the world behind me. No turning back. Napatanong yung pinuno ng tribe. 'Di ba? Yung pagkasabi ni Nokseng ng last na lines po na ito, pinana siya at kasama ng pamilya niya namatay. Lahat sila, buong pamilya ni Nokseng namatay sa gitna, sa harapan ng buong tribe ng Garo Aram sa India. Alam niyo po, napatanong yung pinuno ng tribe po na ito. Sabi niya, why should this man and his wife and 2 children die for a man who live in a faraway land and another continent some 2,000 years ago? There must be remarkable power behind the family's faith, and I too want to taste that faith. Alam niyo po, sa nangyari na yon na buong pamilya ni Nokseng namatay sa harapan ng buong tribe po na iyon. Itong pinuno, nagtaka siya na sabi niya, anong meron sa faith ng pamilyang ito na talagang handang mamatay sa paniniwala niya sa isang tao na nabuhay, di ba, 2,000 years ago. Ano yung faith na meron sila? And sabi niya, I too want to taste that faith. Alam mo, simula po noon, ang buong tribe, ang buong tribo sa lugar ng Garo Aram ay nakakilala sa Panginoon. Dahil talagang naniwala yung pinuno, yung pinuno ng tribe ng Garo Aram at buong tribo, ang kauna-unahang tribo doon sa lugar po na iyon, ang nakakilala kay Jesus. Amen, no? Grabe po yung pinakitang faith na ito. Na ito pong story na ito po ay naging lines na sa mga kanta. Dito po nagsimula yung lyrics ng lines ng kanta na I have decided to follow Jesus. Nasimula nito, sabi ko, habang naririnig ko yung kantang ito, naaalala ko yung faith ng taong to. Grabe yung faith na may namatay na tao para lang sa paniniwala kay Jesus. Para, alam mo yon, para kumapit. Yung grabe yung tindi ng faith sa taong to. Grabe. Kaya nga, di ba, kapag kinakanta natin, I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. Grabe. No turning back. Grabe, no? Ito po yung story behind sa kanta po na ito. Kapatid, walang atrasan sa pananampalataya. Mahirap man, maghirap ka man. Sinimulan mo kasama ang Diyos, tatapusin mo sa piling ng Diyos. Share the faith, run the race, keep that faith burning, growing, spreading. We live and stand in faith for Christ until our very last breath. Gaya po ng sinabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah.
Papuri po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord God. Come on, I invite everyone po na tayo po ay pumikit. Tayo po ay manalangin sa oras po na ito. Hallelujah, O Lord God. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa buong buwan ng June. Salamat po sa mensahe mo. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalakas, O Lord God, ng aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa gabi po na ito, nagpapasalamat kami sa iyong salita, sa iyong mensahe sa aming buhay. Salamat, O Lord God, na muling binuhay mo yung pananampalataya at patuloy na, Lord, ang mga salita mo ay nagpalakas po sa amin. Salamat din, O Lord God, dahil pinaalala mo po sa amin na ang faith ay hindi lamang po para sa amin. Ito ay regalo mo sa amin na dapat naming ibahagi. O Lord God, isang regalo na dapat ipamalita. Isang regalo na dapat hindi itago, O Lord God. Kung paano mo kami binago, kung paano, O Lord God, ang ginawa mo sa amin pong buhay. Panginoon, inaamin po namin, hallelujah, na may mga pagkakataon po, O Lord God, ang aming pong mga pananampalataya ay naging silent, O Lord God. At minsan po ito ay natakpan ng takot, ng doubts, ng hiya, O Lord God, at pag-aalinlangan sa iyo. Ngunit, O Lord God, tonight, O Lord God, you remind us, O Lord God, remind us, Lord God, narinig namin ang iyong tawag sa aming buhay. Salamat po, dahil tulad po ng Samaritanang babae po na narinig po namin, O Lord God, kinatagpo mo kami sa kahinaan, O Lord God, sa aming mga past, and not to condemn us, O Lord God, but to change and transform our lives. Tulad po ng ng lalaking inalipin, O Lord God, ng kadiliman, O Lord God, pinalaya mo kami ng iyong kapangyarihan. And Lord, yung kapangyarihan na naranasan po namin sa iyo, Lord God, ay maibahagi din po namin ito, dalangin po namin, at ma-release, maranasan din po ang iyong kapangyarihan ng iba, O Lord God. At O Lord God, mas yung mga tao na nais mong katagpuin po, O Lord God, na maranasan din po, ma-release din, O Lord God, yung kapangyarihan po na nagmumula sa iyo. Hallelujah. At tulad po ni Saul, O Lord God, binago mo ang direksyon ng aming buhay sa pamamagitan po ng iyong biyaya. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, O Lord God, sa buhay po ng bawat na binigay mo sa amin, O Lord God. Thank you for renewing our lives, changing our lives, O Lord God. Salamat po sa masaganang biyaya sa aming buhay. Jesus, O Lord God, aming Diyos, be the center of our life, O Lord God. Ikaw po, simula ngayong, O Lord God, be the center, O Lord God, of our life. Ikaw po ang maging sentro ng aming pong pananampalataya. Ikaw po, O Diyos, ang maging dahilan kung bakit po kami nabubuhay, nananalig at nagpapatuloy. Sa gabi po na ito, isinusuko po namin sa iyo, Lord God, ang aming takot na magsalita, ang aming hiya sa aming mga nakaraan, ang aming mga pagdududa po, ang aming mga kahihiyan, O Lord God. Hallelujah. Palitan mo po ito ng tapang, palitan mo po ito ng pag-ibig, palitan mo po ito ng apoy ng holy, sa pangunguna ng banal na Espiritu. Hallelujah. Panginoon, O Lord God, gamitin mo po ang aming buhay bilang faith news sa mundong ito, O Lord God, na magpalaganap din, O Lord God, ng salita, O Lord God, kung paano mo binago yung aming mga buhay, O Lord God. Gamitin mo kami, O Lord God, sa mga taong nakapaligid po sa amin, sa aming pamilya, sa aming community, sa aming lugar, sa trabaho man, sa ano man kami, O Diyos, dinadala, maging sa loob mismo ng aming church. Gawin mo po kaming mga Lord God, mga patotoong buhay, O Lord God, na ang biyaya mo ay, Lord God, totoo sa aming buhay. Mismo kami ay, Lord God, biyaya mo, Panginoon.
ang pagbabago ay posible, O Lord God, at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa iyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. May mga puso po sa gabi na ito, O Lord God, na muling nag-aalay, hallelujah, nag-aalay ng kanilang buhay sa iyo, O Lord God. Muli, O Lord God, tinatanggap ka namin muli bilang Panginoon at Hari ng aming buhay. At kung may mga puso po ngayong gabi, O Lord God, na nakikita mo, Panginoon, hallelujah, muli, O Lord God, po na lalapit sa iyo, tinatanggap ka namin bilang aming Diyos, O Lord God, bilang tagapagligtas at aming pong Panginoon. Mula ngayon, pinipili naming mabuhay sa pananampalataya. Pinipili naming tumayo sa katotohanan. Pinipili naming ibahagi na kami ay may Kristo na kumikilos sa aming buhay. Hallelujah. God, let our lives be a living testimony of your love, grace, and mercy sa amin pong mga pamilya, sa aming komunidad, O Lord God, sa tao pong nakapaligid sa amin. Let our faith speak, O Lord God, hallelujah. Lord, tonight, we decide that we will follow you, O Lord God. Sustain our faith, O Lord God, hallelujah. Walang atrasan, O Lord God. Hallelujah. The cross before us and the world before us. No turning back, Panginoon. Kami ay mabubuhay at maninindigan sa pananampalataya sa iyo, Lord God. Hallelujah. Ngayon pong gabi, let's have a declaration. Sabay-sabay po nating i-declare, I will live by faith. Come on, I will live by faith. I will stand in faith. I will share my faith until my very last breath. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat po sa dakilang Diyos, aming Ama. Salamat po sa gabing ito, Lord God, sa mga buhay na ikinatagpo mo, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo. Salamat sa pagbubukas ng aming isipan at aming puso, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin, O Lord God. All the highest praise and glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God po. Blessed evening and good night po sa bawat isa po sa atin.